Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po talagang ngayon, buhay na buhay po ang mainstream media mga katambay. Siyempre pati po ang social media. Dito po sa napakaganda pong desisyon ng dating Pangulong Duterte na siya po'y magbalik muli sa serbisyo sa kanyang bayan sa Davao mga katambay. Muli pong tatakbo ang ating mahal na dating Presidente Duterte sa kanyang pagiging mayor mga katambay. Napakaganda po nito dahil sa kabila ng siyempre alam naman natin na may edad na po ang ating dating Presidente Duterte. Para kay Kamanong, napakagandang desisyon po yon kasi sa pagiging senador po, kung siya'y tatakbo senador, medyo ano na po sa kanyang kalusugan din po yon mga katambay. Dahil kailangan mong mangampanya sa buong Pilipinas. Pero kung bata-bata lang ang ating Pangulo, why not? Napakarami niya pang magagawa talaga sa ating bansa, sa buong bansa mga katambay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga katambay. Marisol, bukod kay former President Duterte, naghain na rin ba ng kanilang COC ang mga anak nitong sina Baste at Paulo Duterte? Yes, Monica, medyo naging intense ang paghahain ng Certificate of Candidacy ngayong araw sa Comelec office dito sa Davao, lalo na maghain ng kanilang kandidatura ang mag-aamang Duterte. Bandang alas 3 ng hapon nang dumating dito sa Comelec office sa Davao, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, gaya ng nauna na niyang ipinahayag, pagka-alkalde sa Davao City ang kanyang ihahain at vice-alkalde naman ang kanyang anak na si incumbent Davao City Mayor Baste Duterte. Nauna nang dumating sa kanila ang representative ni Congressman Paulo Pulong Duterte na si Attorney Elijah Manuel Pepito upang maghain ng kanyang COC bilang congressman ulit ng 1st District. Ayon kay Attorney Pepito, nasa Maynila ang kongresista kaya hindi siya personal na nakapag-file ng kanyang COC. Samantala, ang magkakatunggal ni dating Pangulong Duterte sa pagkamayor sa syudad ay isang pastor ng religious group na nag-file ng kanyang candidacy noong Sabado. If I have given the privilege to serve as your mayor, I will focus on 5 core areas vital to our city's progress. Number 1, free hospitalization at Southern Philippines Medical Center. Libreng pagpa-hospital sa Southern Philippine Medical Center para sa lahat. Kasama ni Cobos ang ilan niyang miyembro na nag-file din ng kanilang COC sa iba't ibang posisyon. Kahapon naman ay mga aspirants mula sa Partidong Hugpong ng Pagbabago, Hugpong sa Tawong Lungsod o HNP-HTL. Karamihan sa mga naghain ay mga konsehal sa 3 distrito. Dumating din si Carlo Nograles kanina upang samahan naman ang kanyang pinsan na si Councilor Javi Garcia Campos na naghain ng kanyang COC sa pagka-congressman sa 2nd District ng Partido Federal ng Pilipinas. Rest assured, no, ang pagdagan ako pagka-congressman, ako ang lihukan ang kaugnaon sa tuwang taktayan, ilabinan sa Distrito 2. Monica, matapos makapaghain ng COC, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tumanggi na ito magpa-interview sa media. Bukas naman sa huling araw ng COC filing dito sa Comelec office ay aasahan din ang paghahain ng kanilang kandidatura ang kampo ni Nograles na matunog na kalaban ng mga Duterte. Yan ang latest mula dito. Yan po mga katambay, ang balita po sa Mindanao, sa Davao City mga katambay. At matunog pa rin daw po na magpapail pa kung sakali man na labanan po ng isang I think ang matunog po rito yung congresswoman po. Excuse me po. Yung congresswoman po, 'di ba? Si Migs Nograles po, 'di ba? Yung talagang kasama po ron sa kamera na talagang isa sa bumabatikos din po sa mga Duterte.
At lalong-lalo po, nung nakaraan po, kay Pastor Kibuloy, mga katambay, itong Mix Nograles. Halos sa kagrupo po ito ng mga quad committee, mga katambay, di ba? Tingnan po natin, mga katambay. Abangan po natin kung talagang babanggain po ng isang Nograles sa pagiging mayor ang napakagaling sa kasaysayan ng ating bansa na isang presidente na nagdaan po sa ating bansa. Napakahusay mamahala ni dating Pangulong Duterte. Kaya napakaswerte po ng isang probinsya ng Mindanao, mga katambay. Napakagaling po at nagkaroon po sila ng isang politiko o mga politiko na katulad ng mga Duterte, mga katambay. Nakaka-amaze po bilang isang mamamayan katulad po ng inyong lingkod na may edad na rin, nakikita po. Marami na pong nakikita inyong lingkod na mga nanunungkulan po sa ating bansa. Pero si dating Pangulong Duterte at mga Duterte lang ang nakitaan po na inyong lingkod. Yung hindi naman po ito perpektong politiko, pero mas marami po silang nagagawa kaysa ron sa sinasabi nating hindi perpekto. Tao lang tayo, never naman tayo maging perpekto, di po ba? Pero yung sinasabi nga ni Kamanong, nakikita mo yung maraming nagagawa bilang isang lingkod bayan, bilang isang politiko. Nakita nyo naman po, sa kabila ng edad at may karamdaman pa ang ating dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang edad. Ikaw ba naman 80 anyos o kakabila ka pa ng 80? Imposibleng hindi ka magkaroon ng karamdaman. Di ba? Kaya yung pagmamahal ng mga Pilipino, lalo ang mga taga Davao, mga katambay, sa tingin po ni Kamano, komento po na inyong lingkod, kahit po ito hindi mangampanya sigurado po ito landslide. Komento na inyong lingkod, landslide po ito. Dahil sa galing ng kanyang ginawa, lalo na sa Davao City, mga katambay. Dahil alam po ng mga kababayan po ng dating Pangulong Duterte kung ano po ang history. May history po kasi ang Davao. Di ba? Lalo sa kaguluhan ng kanilang city. Dahil noong mga panahon na talagang ito ay napakagulo. Di ba? Napakaraming politiko po ang hindi nakapagpatino sa probinsya o siyudad o city ng Davao. Maliban lang sa isang mayor, mayor na pumasok po sa Davao City, di ba? Dahil mismo ang ating dating presidente na si PRRD ay sinabi niya talaga siya tubong lahing Cebu, di ba? May Cebuano. Pero napunta po yata sila, kung hindi nagkakamali, ang inyong lingkod, ang kanyang magulang, di ba? Sa Davao City, noong mga panahon na yon. Naglingkod din po ang kanyang ama sa Davao, di po ba? Napakagulo po ng Davao kung babalik tanaw natin yung mga history po niyan. Pero sa isang Rodrigo Duterte na pumasok po, una, vice mayor at naging mayor, at talagang yung kaguluhan po ng Davao at talagang mahirap din pong syudad ito noong mga panahon na yon dahil sa kaguluhan. Napakarami pong lagana po ang makakaliwang grupo. Di ba? Mga terorista. Pero sa isang Duterte na Rodrigo, di ba? Naayos po ito. Naging mapayapa ang syudad, ang city ng Davao. At naging progresibo. Progresibo po, mga katambay. Nakakainggit po ang Davao. Ikumpara mo sa napakaraming syudad sa ating bansa. Di ba? Anin mo na yung Metro Manila. Yung Metro Manila, progresibo na po yan Dahil sentro po na ekonomiya natin yan. Kaya wag po natin na sasabihin nyo, si Kamanong, mali si Kamanong. Dahil hindi ang Davao ang napakaganda at napaka-maunlad. Metro Manila ang maunlad. Ang Metro Manila, ang Makati, ang Quezon City. Lagyan naman natin ng logic. Nasa Kapitolyo, sentro, Metro Manila, di ba? Nandiyan ang, sentro ng ekonomiya. Huwag naman natin basta ibasin ng, komento lang na inyong lingkod. Yung sinasabi ni Kamanong, nasa probinsya ka.
Hindi ka malayo ka sa Kapitolyo, sa sentro ng ekonomiya ng ating bansa. Isang malayong Davao City, pero nagprogresibo. Hindi nawawala ngayon sa top 10 na pinakamaunlad na syudad sa ating bansa. Di ba? Dahil sa mga Duterte. Kaya nga yung sinasabi nga ni Kamanong, napakahirap na natin na, yung pawalan ng mga ganitong klaseng politiko. Yung bang samantalahin natin yung kanilang pagiging makabayan, yung magagaling na utak at puso na may pagmamahal sa masang Pilipino, lalo sa mga mahihirap, middle class, at hindi mga tuta. Hindi sila nagpapakatuta ng mga oligarko. Yan ang kagandahan po sa mga Duterte, lalo sa dating Pangulong Duterte. Talagang ang iniintindi niya, ang talagang nasa isip niya, yung future, yung susunod na henerasyon. Di ba? Kaya nga po, bantay niya. At talagang ayaw niya na ang kanyang, unang-una ang kanyang syudad na Davao City ay mapasok muli. Dahil ngayon, alam po natin ngayon na nangyayari sa ating bansa, laganap na naman ng droga, krimen, lalong-lalo ang korupsyon sa ating bansa. Di ba? Hindi na po natin yan maitatanggi, mga katambay. Nakikita po natin yan, mga kababayan. Wala, halos progresibo. Sa kabila ng napakalalaking numero ng pera ang pinopondo sa ating bayan, di umano. Pero wala tayong nalalasap. Puro plano, puro umpisa, mga katambay. Hindi katulad ng dating Pangulong Duterte nung maging Pangulo. Isang taon pa lang, 2 taon pa lang, nakikita mo na yung impact ng kanyang, sinasabing pagiging political will ng leader, may political will. Yung kanyang mga iniwang legacy. Di ba? Sa ngayon po, ano po iiwan legacy sa atin ngayon sa loob ng 2 taon? Ayuda, legacy, ayuda, 5,500 flood control, legacy. Di ba? Kaya, dito po mga katambay, pinaubaya na po ng ating dating Presidente Rodrigo Duterte sa mga generation na katulad ng kanyang mga anak. Yung mga henerasyon ngayon ng kanyang anak. Nandiyan ang ating Vice President Sara Duterte. At nakikita po ng ating dating Presidente Rodrigo Duterte na yung kanyang anak ng ating minamahal na Vice President Sara Duterte na kakayanin niya na yung sinasabing pagiging leader na katulad ng kanyang inumpisahan, mga katambay. Strong leader na po kasi ang ating Vice President. Manang-mana po talaga sa kanyang ama. Pagiging strong, talagang makabayan, makamahirap, makapilipino. At syempre po, may takot sa Diyos ang ating Vice President. Kaya dito po sa nakikita po natin, talagang nakita nyo po, naging pumasok po ngayon, bumalik bilang mayor ang ating dating presidente, pero nahandun pa rin ang suporta ng kanyang anak na si Mayor Baste, talagang nag-step down po siya bilang vice mayor naman po. Napakagandang tandem po nun, di ba? Sa kabila ng, kasi maganda pong combination, di ba? Ang tatay mo, medyo may edad na. Tapos, yung anak mo naman, vice mayor, pwedeng gampanan yung konting karamdaman o sinasabi natin na pagiging mayor ng isang ama sa kabila ng kanya edad. Pero iisa sila ng vision iisa sila ng damdamin, iisa sila ng diskarte para sa kanilang syudad na Davao, di po ba? Paunlarin, pagandahin at maging safe, lalo-lalo yung mga kanilang kababayan, di po ba? Maging safe sa krimen, safe sa droga. At syempre po, at napakaganda rin po ito na maging mayor ang dating presidente dahil malalaman din po natin dyan yung ginagawa pong panggigipit din, yung sobrang panggigipit ng di umano ng gobyerno natin ngayon na sa mga Duterte, lalo po sa
Mindanao, sa Davao City, kung paano po nila siraan di umano ang napakagandang syudad o city ng Davao, 'di ba? Talagang pilit nilang pinapapangit ang imahe ng Davao. Malalaman po natin 'yan kung ganun pa rin ang gagawin po ng mga namumulitika sa mga Duterte pag naging mayor na ang dating presidente Duterte, mga katambay. At yun nga po, isa rin yung nabanggit ko, di ba? Naiinggit po ang inyong kababayan, ang inyong katambay, si Kamano. Inggit na inggit po ako dahil hindi po ako nabigyan. Hindi po kami nabigyan ng isang politiko sa aming bayan, mga katambay. Nakakalungkot po. Yung meron palang mga politiko na ganito na sa ating bansa na talagang pagmamahal po sa bayan, lalo sa kanilang nasasakupan bilang mayor o mayor, di ba? Pero tayo, nasa Pilipinas din tayo. Yung ating lahi, di ba? Yung ating henerasyon, yung mga susunod pa nating lahi ay Pilipino. Pero wala tayong katulad ng isang o mga Duterte na naging leader sa ating mga syudad o probinsya, di ba? Napag-iiwanan na tayo. Napag-iiwanan po ang ating mga syudad o city o probinsya dahil sa politiko na hindi katulad ng mga Duterte. Kaya po, nangihinayang din po inyong lingkod na, katulad ni Kamanong na tumatanda na pero walang pagbabago po sa aming syudad, sa aming probinsya. Iwan na iwan. Talagang nahandun yung politiko na hindi katulad po ng pamilya Duterte na talagang inuuna ang bayan, inuuna ang mga kababayan, di ba? Hindi po katulad ng ibang politiko, inuuna po kapakanan nila, kapangyarihan nila, at syempre po, kayamanan nila. Di ba? Kaya nakaka-proud po. Nakaka-proud po at naiinggit. Naiinggit po ang inyong lingkod sa mga taga Davao City. Napakaswerte nyo po, mga kababayan ko. Napakaswerte nyo po, mga kababayan ko, sa Davao City na nagkaroon po kayo ng pinuno ng mga Duterte, ang pamilya Duterte. Kaya po nakikita po natin ang pagmamahal po ng mga Pilipino nating kababayan sa Davao City. Ngayon po, bumabalik na naman po. Ang apat na po, kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod, natatakbo po sa pamilya Duterte. Dahil ang Congressman Pulong ay siyempre po, magbabalik po siya at tatakbo rin po ang kanyang anak na bilang sa konseho po ng Davao City. Ang mayor, babalik po ang mayor bilang vice mayor, ang Baste. At ang mayor po ay tatakbo po ang kanilang ama, mga katambay. Kaya po, magaganda po ang performance. Si Pulong po, nakita po natin, napakaganda yung sinusulong niyang batas. Yung sinusulong niyang batas, kaya lang hindi natin naasahan sa ngayon yon. Dahil ang nakaupo ay may issue ng droga. Ang Pangulong Marcos ay may issue di umanong droga yan. Paano ipapasa yung batas na gusto ni Pulong? Gamit na gamit po sana ngayon yan. Halalan yung batas ni Congressman Pulong. Dahil gusto niya po, ma-random lahat. Drug test po. Ida-drug test po sa kanyang batas. Lahat. Walang exempted. Pati Pangulo, mga katambay. Kung maisa sa batas sana, napakaganda. Para po sa mga Pilipino. Para po malaman ng mga Pilipino kung talagang meron pong tumatakbo o maglilingkod sa atin mga politiko na durugista. Di ba? Kaya lang, hindi pa yata sa ngayong panahon dahil iba ang may hawak ng gobyerno ngayon, mga katambay. Sana sa mga darating na panahon, pag napalitan na po ang administrasyon, ito pong isang sinusulong ni Pulong na batas para po sa mga gumagamit na droga o drugs na mga politiko sa ating bansa ay maipasa po ito, mga katambay. Sana loobin. Yun po, mga katambay, napakaganda pong balita ito. Excuse me po, na mayor na lang po ang takbuhin ng ating presidente. At ito po para na rin po sa kanyang edad at kalusugan. At makapaglilingkod po siya ng maayos kung mayor po ang kanyang ang kanyang tatakbuhin
maganda po sana, makapaglilingkod po siya ng napakalaki kung siya po magiging senador sa ating bansa. Kaya lang po, tingnan din po natin mga katambay yung kanyang edad at karamdaman, kalusugan. Okay na po sa mayor, mga katambay. Nahandyan naman po ang ating mga bata na Duterte. Nahandyan pa naman ang ating Vice President na kung loloobin, mga katambay, magiging presidente po ng ating bansa, ang ating Vice President. At suportahan po natin yung makakatulong po. Kasi meron po tayong mga susuportahan at kailangan po ng Vice President Sara Duterte din po natin na makapasok po para po tuluyan ng mabago ang sistema po, lalong-lalo sa Senado, mga katambay. At lalong-lalo po sa institusyon po ng Kamara, mga katambay, ng House of Representatives. Suportahan po natin yung karapat-dapat at intayin po natin, mga katambay, intayin po natin yung lineup, yung buong lineup po ng partido po ng dating Pangulong Duterte at yung buong lineup po na susuportahan po, intayin po natin ng ating Vice President Sara Duterte. Matagal-tagal pa naman po ang halalan next year, kaya marami pa po tayong pagkakataon na talagang makilatis po natin at talagang pumili na po tayo ng tama para po ang ating bansa, ang ating mga susunod na henerasyon, ang ating mga anak ay hindi naman pumapahamak, hindi mapasama at talagang hindi mabaon sa hirap ang ating bansa. Lugmok sa kahirapan, mga katambay. Kaya po, hintay-hintay lang po tayo, mga katambay. Darating naman po yan, yung tamang kumpletong listahan o list ng partido at susuportahan ng dating Vice President at ang partido ng ating Presidente o dating Presidente Duterte. Meron na po kasi pailan-ilan. I think nagpasa na rin po ng mga nag-file na po ng candidacy. I think yung attorney na po ito si Bondok, di ba? Excuse me, nandiyan na po sila Bato, Sigo, at siyempre Salvador. Kumpletohin po natin at bibigyan po natin ng suporta ang mga ito, mga katambay, para po mabago na ang muka, mabago na talaga ang muka ng Senado, mga katambay. Nakakasawa na sila. Nagsitanda na sila dyan, mga katambay. Nagsitanda na walang nahita, walang nalasap, at walang naramdaman ng mga Pilipino na pagbabago sa ating bansa. Kaya, mga katambay, dito po sa ating dating Presidente Rodrigo Duterte, natutuwa po ang inyong lingkod na, maglilingkod pa rin po siya kahit hindi po senador bilang mayor po ng Davao. At isa pa, iiwanan ko muli, inggit na inggit po ang inyong lingkod. Inggit na inggit po sa mga taga Davao. Nakakainggit po kayo. Meron po kayong presidente at mayor na naging dating presidente at mayor ngayon na napakagaling. Isa na po itong kasaysayan, mga katambay. Isa na po itong history sa ating bansa. Komento na inyong lingkod. Dahil sa nakita ni Kamanong, napakarami ng presidente din ang nakita na inyong lingkod na naglingkod sa ating bayan. Bukod tangi lang po ito, si dating Pangulong Duterte na nagbigay po ng 6 na taon na pagbabago sa ating bansa. Sayang lang po. Sayang, magkaiba sila ng vision, magkaiba sila ng paniniwala ni Pangulong Marcos Jr. Sayang, mga katambay. Muli po, nakakainggit po kayo, mga taga-ababayan ko sa Davao City. Nakakainggit po kayo. Napakaswerte nyo. Meron po kayong mga Duterteng politiko sa inyong syudad. Muli po, maraming salamat po sa mga nakaagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po, mga kababayan ko. Sa muli po, ingatan nawa po tayo, mga katambay. Paalam. Bye-bye.